hoping ko di nagsimulang mamahayag sandigan ang boses ng mamamayan. Sa publiko'y di magsasawang tumindig, hindi ikinukubli ang gawaing pilit na itinutuwid. Mahinahon na ikinamada ang ideolohiya, nanindigan sa lakas ng balanseng sistema. Hindi inaabuso ang kapangyarihan ng mikropono, tinig ng publiko ang nagiging sandigan nito. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ang kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa larangan ng makabagong papahayag, inaikukuyom ng kamay, nagahaman sa lipunan. Kahit isinasantabi ng mga makakapangyarihan, kumakapit sa matuwid na pangangatwiran. Malayo pa ngunit malayo na rin ang narating, kahit anumang hirap ng mga pinagdaan. Nananatili pa rin tayo sa prinsipyong matibay, bahagyang manghihina ngunit patuloy sa paglakbay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ang kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Sa publiko ay umaalala. Mga programa na hatid ay pangkalahatan, current affairs, walang takot, ora mismo inilatag yan. Agos ng balita, abot at gabay sa kanayunan, buwaya sa lipunan, kinakalampak para matubuhan. Itinataguyod lagi ang pagiging kasangga, para sa pamayanan lagi tayong nakahanda na pag-iralin ng katotohanan, mabubulat at paglalahad na walang kinikilingan ng tatak. Hindi lang sa lente, mang kamera at tunog ng mikropono, bawat kwento'y inilalapit sa inyong tahanan. Hindi kayang takpan ng kapangyarihan, ang katotohanan kay among ipaglalaban. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ang kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ang kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Program is brought to you by
Cristina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan Sorsogon, Pure Aesthetics, Korea Resto Bar, VLD Hometel, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative, Victorino Bitong Daria. Okay, Kap, good morning. Yeah, good morning, SM. Good morning sa lahat ng nakatangkilik sa ating programa. Fight sana! Ngayong araw nila, mga kaibigan, Miyerkules na naman. Petsa na ngayon, ha? October 22 na niyan tabi. Yes, so... Kagayon sa naadlaw niyan. Tagsirang. Pagluwas mo sa balay, magayon na naadlaw. Kaya lang may nakita ka na dili magayon, naraot mo giyawin. Ganyan talaga ang buhay. Pero still, kung ano man ang nangyayari dyan sa labas, at least pasalamat tayo sa Pong May Kapal. At least sinikatan na naman tayo ng panibagong araw, panibagong bukas. So salamat tunon sa ato naman na Diyos. Again, sa mga listeners, viewers sa ato na programa na Fight Sana. Ano nga naman sabihin tayo? Luzon, Visayas, Mindanao, West, buong mundo, East District, Bacon District, West District, Bilog na Sorsogon City, o kung sa, Bilog na probinsya ni Sorsogon, o kung saan man dako, sa buong Pilipinas o nasyon. Bilog ang mundo. Yes, so napapanood tayo, nakikita tayo dun sa mga sa atin sa Facebook page live, Can Bicol TV. Yun! And siyempre, pag kahiling nyo sa live sa Facebook page, tapos pag may di ka mo na, kung may na-miss ka mo na part, i-replay nyo sa YouTube channel. Yun. So napapanood pala tayo din sa YouTube channel. Yes. Ano ang pangalan sa YouTube channel? Bicol TV Manggihapon. Bicol TV Manggihapon. Yun. So sa mga listeners natin, pag na-miss ninyo itong programa ngayong oras, so pwede nyo naman to mapanood sa YouTube. Ayan. Pag ano lang, sabi nga ni, di bali mag-YouTube, di lang mag-ayot. Mag-ayot na maglatog. Yes, so sabi nga masakit 'yon. So scroll tayo pag may time, and then huwag niyong kalimutan na panoorin ang aming programa sa Facebook and then sa YouTube channel. May mga ano na, bagan naabuso naman ang social media. Media na nagtitirahan. Ayun ang masaklap yung social media, maganda sana to na platforms para maiparating sa mga sa taong bayan kung anong nangyayari sa atin. Kaya lang minsan pagmuklat po, bago ka magkaturog, nandyan yung mga patutsadahan ng magkabilang mga anyway, hindi na natatapos tapos ng eleksyon, hindi pa rin natatapos, pero may mga issues kasi na kailangan din ma-erase, kailangan din na masagot. Kaya lang ang problema, hindi natin alam kung ano yung mga reasons nila. So kung ano man ang reasons nila, silang nakakaalam nun. Yun nga, ganun natin parang walang audio. Walang audio, meron. May audio kami. O baka ako pala ang wala. Sabi ni Bern. Thanks, Papa Bern. Ang taong sabi nga nito, sabi nga anong tawag diyan, yung rota niya balik-balik. Balik-balik barangay. Sa Mayo yun. Papa Bern, sa Mayo yun. Thanks, Papa Bern. Ayan, may sound na tayo. Sabi nga natin, Kap, parang naaabuso na yung social media, Kasi, yung bang patot sa dahan, may mga nadadamay pa na tao. Minsan, ang mga inosenteng tao, may nadadamay dahil sa mga alam mo, may mga personal sila na mga gustong iparating, pero ang sabi ko nga dyan is kung mayroon kang enough na ebidensya, dalhin mo sa proper forum para yun ang pinakamaganda dyan. Dalhin sa proper para forum. Masagot din ng kabilang side kung ano talaga yung sinasabi nyo, kung ano sinasabi nila. So
At saka may time. sana magkaroon din ng ang management ng Facebook sino ba ito, sino ba yung mahawak niyan, na dapat yung baga masala nila yung yung mga fake account. Dapat Actually, alisin na yan. ang yung isa pa sa nakita ko nung nakaraan, nung nag-scroll din tayo, may bagong requirements na naman sa Meta na hindi dapat i-screenshot yung mga messages. Kasi minsan, alam mo, yung mga palitan ng mga conversation is private yan. Kaya lang minsan, nagagamit na rin sa mga take advantage dito sa mga kaistorya, ng mga kausap, kasi ini-screenshot and then papadala dun sa kagalit. Well, kagalit o kung ano man ang tawag dun. Ayun, magkikreate na ng panibagong problema. So, or sana, sabi sa Bicol, ipapadara sa inlilibak. Alam mo mga chismosan yan, ha? Sorry sa mga hayada lang sa kon. Mga gatungero. Mga gatungiro ng gatungira. Yan. Wala mag-ibo sa buhay. Mayad sana siguro, kuha lang ka mo. Kung ano lang yung dapat nindo, ayaw na ka mo pakiaram saan may buhay, saan mabuhay. Baga style, gagatungan pa ito. Tapos, pag nangyari na, pag nag-upload na screenshot. Yan. So, sikat siya. Pero dili ni Aram, ang naging effect nun, kaupod siya. Nagsulasok na urit. Sasabihin na hindi naman ako. Ganito lang yung sinabi ko. Yan, i-deny na. Yun. So, kaya nga, ang Meta, sinasabi natin na dapat magkaroon din ng yung i-verify yung information kung totoo ba ito. Yeah. Ganon din sana. Hindi lang naman ang Facebook o yung Meta. Dapat ganun din ang ang cellphone, yung mga number, ang dami ring ni scammer. Na-registered niya yung mga SIM card natin, pero ang daming ni scammer. Bakit ganun? Sabi nila pag na-registered yung SIM card, di ba? Okay na. Ganun din pa rin, may lumalabas pa rin. Congratulations, nanalo ka ng 10,000. Padalan mo kami sa GCash. Alam mo, may purpose din sila kung ano man ang purpose nila, kaya lang hindi nyo na-maintain o hindi nyo na nagawa yung dapat gawin ninyo. Kasi ang sinasabi ninyo is once na may mga ganito, malilimitahan yung mga ganyan. Kaso lang, ang karamihan na may mga pumapasok pa rin ng mga text messages ng mga scammer. So, pag i-verify mo, tawagan mo, hindi na ma-contact. Dapat yan, dino-double check na ninyo. Oo, saka may nakapost sa Facebook, kausap niya pa yung scammer, binibidyo niya. Oo nga. Oo, sabi pa ng scammer, nagbabanta pa. Ito na lang ang last chance mo para manalo ka, ha. Pag hindi ka pa nagpadala sa GCash, sorry. Biruin mo yun, sila pang may ganang magbanta doon sa mga possible na mga makukutungan nila o gagansyo nila. Anyway, yan yung mga sinasabi natin na parang overload na tayo sa batas, mga ordinances. Ang problema lang naman natin dyan is minsan o kalimitan, hindi tayo o hindi na-implement ng tama. Hindi na-implement sa tao, hindi na-implement sa mostly mostly ang minsan na apektado sa mga pag-implement natin ng mga batas, yung mga malilit lang. Yun nga, kasi parang sinasabi ko na nga kanina, yung yung kakasama lang ng loob, kasi talagang grabe na ang ginagawang paraan sa ngayon. Kumita lang. Ang dami nang ginagawa na. Kumita lang. Yes, so alam ba, kita nila malaki na ngayon yung sabi nga, kasi naiisip ng mga scammer, yung mga samang loob, mananamantala na magsamantala ka na ng mga bilyon kasi hindi naman daw nakukulong. Samantalang yung mangga nakukulong, kumuha ng mangga nakukulong. Di ba? Di totoo naman. Mangga, pagdating naman doon sa salin na hindi nagkuhan, yung isang empleyado ng gobyerno, natanggal yun, naparusahan yun sa hindi pagdeklara ng tamang buwis doon sa salin niya. Maliit lang na kuhan yun, pero yun nga. Pero itong malalaki, ayun, tingnan mo. May nakulong ba sa kanila? Wala. Kaya, pwedeng may nakulong, tapos pero nagbakasyon lang. After nung iba ng presidente, ayun. Uy! Babay ka muna. Gaberts! Labas mo na ako.
Yun. Kaya ito ang panawagan natin sa gumagamit ng social media. Huwag naman. Kaya nga ako kung sabihin pa natin na magkaroon ng requirements ang create ng account, dapat okay sa akin. May ID, may birth certificate, may police clearance. Ganyan na lang dapat. Yun nga yun nga na ID, napipeke na rin ngayon kasi alam mo, once na minsan ginamit din ng mga resources na iba, tapos kumuha ka ng mga ganyan na mga IDs na yan, minsan napipiki na rin yan ngayon. So, ewan ko ba, ano bang nangyayari sa atin? Kasi parang solamente ang hindi mo na lang mapiki yung bahyo na. Pero napipiki na rin ang bahyo natin, yung mukha natin. Matagal na yan. Matagal na nausang Photoshop. Tagal nang nausang Photoshop, kaya hindi na karaniwan yan na mapiki yung mukha. Yung mukha, yung maraming di ba? Maraming nagkalokohan sa eyeball. Nakala mo ang gwapo, ang ganda, tapos yung pala. Ganda mo sa picture. Jesus, Ginoo. Pero alam mo, maganda rin naman to ang technology natin. Maganda kasi mas mabilis na. Sabi nga nung Saturday, hiramin ko lang yung message ni Father na maganda ang dulot ng technology sa atin. Kaya lang naabuso, kaya lang hindi nagagamit ng tama. Ayan, naabuso na sasaklawan na anong tawag doon? Basta yung naabuso na yung karapatan ng iba. So, yun ang medyo masakit. Kasi hindi na natin nababalanse yung mga karapatan ng iba kasi panay lang tayo ng ganito. Tapos yung mga ang tinatawag natin na basta yung karapatan nila naabuso na ng iba. Naabuso na sa laula pa. Parang ganun. Minsan nga na public ba ito? Yung mga wala pang sala, minsan pag kuhaan ka na sa social media, nakapost ka na, grabe na yung grabe ng reactions. Yun ang problema. Kasi itong mga lalo na yung kahit mag-likes ka lang, ayari ka. Halimbawa, may tinirang project. Involve yung yung politician. Nag-like ka, tapos pumunta ka na sa politician at humingi ka ng tulong, walang kaya ka, nag-likes ka pa dun sa sa nag-post ng tungkol sa Ayun Jesus. Jesus, Ginoo, wala ka naman personality kung ano ang kwan dyan kasi nakita mo naman talaga na base dun sa pinapost ng isang tao ng kung sino man, talagang pansarili mo, valid naman yun. Kaso lang minsan, yun ang tinatawag na kulay. So sana wala namang kulay, nagtatrabaho lang din naman. Oo. Sabi nga, kung may kulay man tayo, sa damit lang yun. Damit ko, ang ganda ng kulay. Ang ganda ng damit mo, tingnan kulay. Ang ganda ng kulay. Ang ganda, pati yung damit mo. Meron kang meron kang puti, may blue, may pula. Pero ang ganda ng taas mo, pula-puti. At least naman, makuha ako sa plagsan sa Pilipinas. Talaga lang plugs ang Pilipinas. Yes, loyal ako dyan. Hindi ko pwedeng ipagbilihan. Hindi mo pwedeng ipagbili, pero pwede kang ibenta. Hanggang ngayon may yung siguro yan, apong mo na sa tuhod yata, may utang na parang ganun. Hindi pa nagagawa hindi pa na. Parang obligado ka na talaga na gumawa ng kasi nanganak. Kasi may utang na rin lang naman yun. So Kap, sa puntong yan, pagdating nga sa social media, ano kaya yung para sa iyo, ano yung pinakamaganda or sabi nga hindi naman talaga totally 100% na solusyon. Yun lang na ang uso ngayon is titiran, ang lakas ng lumong tumira fake account ka naman. Mga ganyan. Yung bang hindi man natin totally matigil, at least mabawasan. Ito naman kasi yung mga tao na gumagamit ng mga fake account. Ito yung mga tao na hindi sila pwedeng lumantad. Ang challenge natin diyan, kung kayo nga mayroon kayong mga issues in concern sa gobyerno o kung ano man ang concern ninyo sa mga kinaukulan, lumabas kayo.
Kasi hindi naman yan masusolusyonan ng mga social media. Wala naman sasagot sa inyo dyan eh. Hindi naman yan ang tama na platform para kayo mag-post o kung ano man. Kasi, ano mangyayari dyan? Nag-post ka nga. Nasiraan yung isa si Juan de la Cruz. Pero anong nangyari? Still, nandyan yung problema. Diba? Still, nandyan ang problema. Pero kung halimbawa, hindi ka nagpo-post pero nagpapadala ka ng sulat sa kanila, ayun ang maganda. Kasi mayroon kang communication na paper trail na pwede mong gamitin kung hindi talaga sila nag-comply dun sa reklamo mo. Pero yung social media, yes, okay naman ang social media. Kahit saan lupalop ng Pilipinas o ng mundo, nakakarating yan. Pero ang tanong, nasolusyonan ba ang problema? Hindi. Lalong nagkaroon pa ng problema. Kasi minsan, sorry naman dun sa mga ako, personal na pananaw ko lang naman to. Minsan ang nangyayari, ang daming sumasakay. Ang dami talaga. Ang daming sumasakay. Akala mo, nakikirides. Maganda rin naman makirides kasi roller coaster, baba, taas, baba, taas. Ayoko yan. Kaso lang ang problema doon, pag nagkaipita na, yun. Okay, kasama lusot ka dyan. Pero lusot ka na doon. Sasabihin mo, hindi naman ako para nag-comment lang ako. Ay, hindi rin. Kasi nandun ang pangalan mo. Lalo kung real pangalan mo niyan. Mm-hmm. Yun. Kasi, kaya nga sabi ko nga, sa sadiri ko, hindi lang sa sadiri mo, sa lahat ng apektado. Kasi, ang bilis gumamit ng pangalan. Once na na-post na yan, yung mga kakilala mo, sasabihin, may mga dyan, kaya pala itong na ito, kung tumira, akala mo, ang galing. Yung pala, kumikita doon sa sa isang mataas na opisyal. Kahit malinis ang hangarin nung yung involved na tao, sirang-sira na dahilan sa sa mga post na ganyan. Sabihin natin, ikaw Kap, kilala mo ako, straight akong tao. Yung isip ko, pero yung paglakad ko, hindi. Pero, pagka ganyan, na nai-post yung pangalan ko, sasabihin mo rin kahit paano may pagduda ka. Siyempre. Ito palang si Rosauro, mayroon din parang tinatago itong kabulastugan. Ganun lagi ang nasa sa isip mo. Kahit sabihin pong, kilala ko yan, hindi ang gagawa ng ganyan. Because dahil sa post, at yung mga nakabasa, lalo na pag hindi ka kilala, yun na ang papasok na yung mga basher. Kasi yan parang yan Kap, isang grupo na ako yung yung magpo-post. Kayong Siyam, bahala na kayo anong tawag doon? Maggatong. Alam nyo, doon sa tao na ipopost ko. Sa akin na, personal ko nga na opinion. Kung mayroon nga mga basis, kung mayroon mga basihan, yung mga pinopost natin, why not? Pero, kung ako lang din naman ang tatanungin nyo, bakit hindi natin yan dalhin sa proper forum? Kung hindi naman kaya dalhin sa proper forum, pumunta tayo dun sa opisina kung sino yung may mga, halimbawa, nabanggit yung pangalan na ganitong agency, di puntahan natin. And then kung hindi tayo papasukin, kasi ayaw na nila papasukin, kasi identified na nga kayo na ganito, ganyan, edi sumulat kayo. Kung hindi tanggapin ang sulat, edi email nyo, kasi alangan naman na hindi yan tatanggapin, ilbisin ninyo. Yung query ninyo, at least na-receive nila yan. So, yun nga, ang problema kasi dito Kap, halimbawa ako pinost kita na yung mga itong siyam na ready na tumira sa'yo. Trolls. Trolls na isang isang grupo na ako ang lead agency ngayon. Ikaw nang bahala tumira. Siyempre, gagatong ka rin kasi kayo, para lang siraan ng isang tao. So, kahit yung mga nakabasa na walang kaalam-alam sa buhay mo, gagatong pa rin yun. Yes. Kasi, ang akala nila, totoo yung sinasabi mo Totoo man o hindi, basta pinost mo yan, it means, yan, dalawang bagay lang yan. Either totoo, or hindi totoo. Pero paano naman yung totoo? Hindi naman na-actionan. Wala. Tingnan mo, SM. Sa mga na-post ngayon, alin ba ang na-actionan? Hindi naman yun na-actionan. Basta ako mag-post, wala na akong pakialam. Basta ang trabaho ko,
kumbaga may amo rin ako sa taas eh. Yun, Leon. Yun ang problema Yun diyan. ang problema Pag may amo ka sa taas at basta okay, paldo yung yung bulsa mo, hindi na kailangan diyan kung may ano pa man, may sabi nga natin, may ibibigay ako. Mantenido yan. Ang problema lang yan, yung taong sinira mo, okay lang sa'yo kasi na-accomplish mo yung trabaho mo. So, tulad niyan, may mga nilabas sila na mga ganito, ganyan. And then later on sila din naman ang magbabalga. Wala rin. Oh. So, ang sa amin, ang ginagawa namin, in fairness naman sa lahat, sa amin, ang ginagawa namin, kung may nakita kami na mga hindi ka nais-nais na ginagawa sa aming barangay, lalo na kung mga third party yan, tagalabas, talagang kinukol namin ng atensyon through writing. Una, kinukol namin ng atensyon through meeting, inimbitahan namin sila, and then pangalawa, through writing, pag hindi pa rin sila nag-reply, and then pangatlo, through writing. And then pag nangyari yun na hindi sila nag-reply, at least may documents kami na ito pinabayaan nyo lang. Pagdating na halimbawa acceptance, ito yung kailangan namin i-satisfy nyo muna bago namin tanggapin yung proyekto ninyo. So yun. So minsan sabihin na natin na ipopost din namin yung mga, lalo na yung mga yung mga pasawayuno na kontraktor. Pasawayuno na talagang pinupost namin yan, pero may basis kami na ito talaga pinag-usapan namin yan, hindi nila ginawa. At least may resolution kami. Other side nun, mayroon kaming documents na pinareceive sa kanila na yan na-claim namin ay totoo. So, yun. So, ibig sabihin, pag na-rectify nila yan, inayos na nila yan, at least na-resolve yung problema. Hindi na naging problema kasi na-resolve na nila. Kaya dapat, hindi naman tayo pwedeng magbigay lang tayo ng mga komento and then without, lalo na kung kayo ang nagbibigay kasi mas matali siguro, kaya naghatag ng issue, pero dapat may solusyon tayo. Kung mayroon tayong issue na nakita parte sa community, dapat may solusyon din tayo. Kasi hindi ka lang naman dyan, nakatira ka dyan, tapos wala, ngawa ka lang ng ngawa, wala kang solusyon na gusto mo. Malay mo, ang solusyon namin is ganito, tapos yung solusyon mo mas matibay pala, why not na hindi natin yun ang kumbaga meet me halfway. Yeah, sabi nga, kasi pag-usapan natin sa gitna. Kasi hindi naman lahat ng mga matatalino although malaki ang agtang nato na duwa. Kasi nangyayari yan, sabi natin, sino yung sumulat? Kapitan. Maniniwala ako ang engineer. Ganon. Engineer ako masusunod. Okay, engineer ka, pero sino magpapala? Ako. Si Kapitan. Kaya, sino maghahalo? Di ako. Yung labor pa. Skill pa. Dyan. Kaya, may ito, quote and quote. May reklamo yung nagpapatrabaho sa isang bahay. Nirereklamo ng kliyente, yung nagpatrabaho. Alam mo bang sinagot ng arkitekto? Itong arkitekto na itong bata pa, siguro natin may experience na rin, pero napaka-unethical, naka-unprofessional na sagot. Kino-complain na ako ang nagpapatrabaho, tapos ngayon biruin mo yung pintuan sa pintuan tagusan. Tagusan, tapos nireklamo ng nagpapatrabaho. Yan ang inapprove nyo kung hindi ba naman ingot tong arkitekto na to, biruin mo. Oo nga, ikaw nga yun nga ang inapprove ng client nyo, pero dapat kayo gumawa kayo ng, alam nyo naman dito sa Pilipinas alam nyo naman ang pamahiin talaga. Dapat inadapt nyo yan, kasi lalo na kung mga matatanda yung ginagawa nyo ng project, biruin mo, yun ang inapprove nyo. So parang hello, inapprove nga yan kasi limited ang kaalaman ng tao. Kaya nga nag-hire ng mga professionals na tinuturingan na professionals, tapos gaganon ninyo. Ginuo naman kayo. Parang we have the right love at the wrong time. Sabi nga, Kaya kahit sa parte ng architect, kahit siya ang kaya nga may architect para for that matter ipapakita mo na ano po ito. latest lang to.
Oh, pares din yan ng pares din yan ng Kap ng materyales, di ba? Yung materyales, ito yung sa inaproba ng may-ari. Mhm. Ha? Tapos walang yun eh. Approved sa kanya yun. Mhm. Dahil siya ang siya ang kapitalista. Sa kanya yun. Ito yung nilatag ng kontraktor. Mhm. Tapos wala namang kaalam-alam yung may-ari na substandard yung ginamit mo. Mhm. Pagdating sa electrical wiring, sa semento, sa mga bakal. Tapos tapos na. Mhm. Meron ng inspection. Ano ang mangyayari kapag nag-inspect na ang, let's say, municipal engineer or city engineer at nireject yung dahil substandard? Balikan mo yung kontraktor, balikan mo yung yung nag-design nun. Kasi bago naman kayo mag-umpisa niyan, may kontrata kayo niyan eh. Ngayon, kung ang design ay ganito, tapos yung ginawa ng mga kontraktor o yung mga nagtatrabaho dyan hindi naman nakabase sa design, balikan mo siya kasi ang design is ganito. Ito nga yung sinasabi nakasulat nga sa papel na ganito dapat ang gamitin, tapos yung kontraktor, sorry sa mga kontraktor, mga namasunon pano ka mo. Ang igigibo niyo tabi, yung minsan ang semento, ang dapat na approve lang na semento ay Portland at saka Apo o ginagamitan din doon mayon. Sino? Isus ginuuna pa hindi dapat balikan sa nagpatrabaho, balikan ninyo kung sinong kakontrata ninyo, sino yung engineer at sino yung kontraktor, para at least mabalikan nindo, ireklamo nyo kung halimbawa substandard ang ginagamit, ireklamo nyo sa pickup kasi ang mga workmanship na ginagawa nila hindi na angkop sa dinesign Ganun. nila. Oo. Kahit kahit sabi nga natin nagpagawa ng bahay, tapos yun nga tinira ng kontraktor, pag inspection, lalo na yung hindi mo naman hindi mo alam kasi approve ka doon sa sa binigay na mga material na gagamitin. Then na-find out nga na mali after nung pag-inspection, sasabihin, ma'am, hindi ko ito approvean kasi yung mga ginamit na wiring hindi ito akma doon sa design. Yung mga kabilya maliliit. Dapat ang nagtrabaho noon, yan ang ipatawag din nyo, yun ang tanongin ninyo, bakit ginamitan nyo ito ng substandard. Kaya nga sa mga nagpapatrabaho ng bahay, lalo ng bahay, yung mga kung saan lang tayo kumukuha ng mga skills natin o yung mga trabante, minsan hindi na nila sorry naman sa mga skill natin, hindi naman ako nagkukuhan sa inyo, pero minsan may mga limitations na kailangan natin sundin kung yung mga makapaloob. Biruin mo, may isang building, maski Toy Story lang, biruin mo, wala kahaba-haba ng beam pero walang poste sa gitna. Paano nangyari yun? May mga ganong situation na sige lang ng trabaho, pero pag nagkaroon ng problema, sino nagtrabaho niyan? Wala ka nang habulin kasi una, kung hindi may sakit na, maawa ka na dun sa tao nagtrabaho. Kung hindi masakit na, wala na, patay na, sino pang habulin mo? Kaya nga na-advise natin, kung magpapatrabaho lang tayo ng bahay, dapat kailangan natin na magtatrabaho ng bahay talaga sigurado may quality, at the same time yung mga pinapagawa ninyo ay nasusunod base sa requirements ng building code. Okay. Sabi mo kanina ka pwedeng halimbawa ang sa city engineering, sasabihin kasi 'di ba bibigyan naman ng plano 'yan. Pwede ba na ang sa city engineering or municipal engineering ang magpatawag doon sa contractor noon? Pwede. Kasi under naman sila, kung nandito yan sa city, pwede naman yan ipatawag ng city engineering kasi dumadaan sa kanila yung mga plano bago nila i-implement yan dumadaan yan. Ang electrical natin, yung mechanical, yung plumbing, kung ano man na requirements na engineering, dumadaan sa kanila yan kasi bago naman yan mabigyan ng permit to construct, dumadaan sa kanila yan. Ngayon, kung may reklamo ka dun sa mga ginagawa nito mga kontraktor, di pwede mo ipatawag yan. Kung hindi sa'yo sumipot, ipatawag mo dun sa city engineering para at least malaman kung ano yung mga lapses nitong mga nagtatrabaho. Oo. Kaya lang sasabihin ng kontraktor,
Kung gigibain ko naman yan, lugi na ako. Ay, hindi. Tuyo na. Kaya trabahoon mo yan in substandard base sa mga pinag-usapan nila kung ano yung dapat na type ng semento, type ng bakal. Grade ng ganito, grade ng ganyan. Tapos hindi niya susundin. Kasalanan niya yun. Kaya nga, sa mga nagpapatrabaho ng bahay, ito hindi naman to paghihigpit. Ito dalawang, actually, masasabi natin naghigpit. Pero yung tulong ng barangay na nagnanais na makatulong sa inyo, wag niyong sabihin na abala yan, lalo na nag-implement na kung ano. Kasi, oo, sabihin mo na abala, pero at least na-check ng mga tao kung ano yung nangyayari sa proyekto na ginagawa nyo. Kasi minsan, akala natin may kausap na tayo na engineer. Sorry naman sa mga engineers, no? Akala natin may mga kausap na tayo na engineers. Akala natin yun talaga. By preparation, yung ginagawa niya. Religiously, ginagawa niya kung anong sinumpaan niya. Kaya lang minsan, sabi nga ng iba, kung ang bakal, tulad nung gamitin natin tong kuha na to. Tulad ng sinasabi ng isang tao doon sa somewhere in West District, na ang bakal ngayon ay 50, tapos ang ginamit lang na puno. 10. Yun. Pwede mo yun questionin sa city engineering, bakit ganito? Pero dapat, hindi yung ngaw-ngaw ka lang ng ngaw-ngaw. Dapat may tama ka na proseso din sa pag-complain mo. Kasi kung more on talkies ka rin, wala ka rin namang papel na supporting dyan, ngaw-ngaw ka lang ng ngaw-ngaw. Wala rin. O, diba? Sabi niya sino yung congressman na nyaw-nyaw, parang nyaw-nyaw ng nyaw-nyaw lang. And kaya nga Kap, lalo na po sa dito naman tayo sa pasemento ng kalsada. Bakit ba tinanggal or sabi nga bakit binawal yung yung isang brand ng semento like yung Mayon na gamitin diyan? Ano bang pares lang naman sabihin pares lang naman semento yan na titigas din pag nahalo na. Actually, sila naman na nagsabi na ito lang ang approve kung anong sinabi nila, yun din naman ang tinitingnan ng tao ngayon. Ang sinabi nila na kailangan na gamitin nila sa construction, dapat Apo at saka Portland. Wala man sila niluwas na pwede ng Mayon. Wala naman silang public na sinabi na bakit hindi pwede? Bakit hindi na to pwedeng gamitin? O ito pwede gamitin. Ang pagkakaalam, base naman sa mga program of works na binibigay nila, sila naggawa niyan, sila nag-design niyan. Ang pwede lang gamitin is Portland at saka Apo. Pwede daw gamitin yung ganito sa ganito. Wala naman kayong nilabas na memorandum. Wala kayong advisory na nilabas na ang Mayon, sorry sa Mayon, kung sino man ang nagkukuha niyan o manufacture. Hindi naman namin to pina-flash yung pangalan ninyo. Napapag-usapan lang na wala naman kayo talaga sa approved design o sa approved materials na sinasabi ng DP o sinasabi ng engineering o kung ano man na agency. Patungkol sa building, patungkol sa mga kalsada na wala naman, hindi naman kayo kasali. Pero ngayon, kung halimbawa, kung kasali kayo, edi bukas o sa susunod na programa namin, i-announce namin kasi wala kayong nilabas na advisory na ito pala pwede nang gamitin. Oo, or hindi pwedeng gamitin. At ano ang rason bakit hindi pwedeng gamitin? Alam naman natin na ang quality sa Mayon, regardless kung anong sinasabi na type ngaya, ang itim o what, pero wala naman yan sa inyo. Kayo nagsabi nito na hindi naman yan kasalay sa inaprubahan ninyo na materials. Oo. So, and ito nga Kap, ang tanong ko diyan, hindi kasali yung Mayon, kasali yung ano lang diyan, yung allowed na gamitin Portland, Apo, or ano pang brand, Holcim. Alam ko ang Mayon lang ang hindi. Ang tanong, hindi ba nabibiyak yung sinabi ninyo na mga semento na dapat gamitin? Diyan nga lang sa Coastal Road going to Piña Francia, Diyos ko, hindi pa nga sabi ko na ito-turn over yan, pero may mga biyak na semento or sinemento sinemento. Alam mo, kahit na number 1 pinakamatibay na quality ng semento, kung ang halo sana ay hausyaw, hindi naman talaga yan magiging effective. Halo in what way na ano? Biruin mo, kung ang halo o naka-specify o nakalagay sa program of works ay dapat ang graba ay ang sinasabi na P-size o layman's term, P-size.
Tapos ang buhangin ay black sun. Kasi naka-specify yan kung ano dapat gamitin eh. Tapos ang ginamit galing sa kawayan o galing sa mga ilog. Tapos ang nilagay naman na panghalo doon sa semento ay mga darag pa din talagang mga wala pa nga na isang taon, pag ginagyan din sa mga darago na truck, talagang bibigayan. So, yaon kita digdi. Sabi nga natin, may mga materials engineer na mga kuwan, na mga kalidad. Matataas mga ang kalidad. Kaso lang pag dating dyan sa baba, sa implementation na, kaya ako minsan, sorry naman sa mga kontraktor, kayo naman kasi ang problema eh. Tapos ginagawa nyo kung ano yung naka-program of works, nasa design, gagawin nyo, gagamitan nyo ng hindi naman approved. Tapos pagdating na engineer, pag sisitahin kayo, papalitan nyo ng panibago na okay na. Jesus Ginoo, hindi nyo na matatago ngayon ng tao. Maraming tao ngayon na marunong na kasi dahil sa kagagawan din ninyo. Speaking of yung mga ganitong bagay, sasabihin naman nung sabi mo kanina, kayo ang lumagay sa lagay namin. Na marami kaming nilalagyan. Di wag ka magtrabaho kung yan ang kwan mo. Umalis ka dyan. Kasi kung hindi mo gagawin yan ang trabaho, sino magsasakripisyo? Kami kami ang end-user. Tayo ang end-user, tayong bayan. Sila, pagkatapos sila sa project nila, lumalayas na sila dyan sa mga proyekto na ginawa nila, di ba? Sino na naiiwan, di ba? Naalala ko si former City Councilor Erwin Duana. May in-offer sa kanyang project somewhere in Kamsur. Tinanggihan niya daw. Sabi ko, bakit? Pinasubcontract sa akin. Tapos pinasubcontract sa kanya, pero yung contractor ang mabuot san mga materyales nagagamiton anhalo, tinanggihan daw niya. Kawawa naman ang lisensya niya kung yan ang mangyayari. Kasi pag nagkaroon ng problema yon, damay siya. Kasi biruin mo, license mo yung ginagamit, tapos yung workmanship mo hausyaw. Kaya hindi di ba pag subcontract hindi naman gagamit yung lisensya mo. Kaya lang yung pagkatao mo ang masisira. Sabi niya hindi na lang sa iba mo nang i-offer. Sabi nga ni Kagawad, nano kay irog lang sa di. Kasi contractor ka, araman timpla. Nano kay dili kita masunod. Araman simbag. Kulang na ang panghatag. Ayun lang. Very man. Kaya yun nangyayari. Sabi nga kawawa ang nasa baba. Ang nasa taas, kuya-kuy lang. Di ba? Parang yan parang ganyan. Kawawa talaga yung nasa baba. Kawawa kita kay nakay. Ang nasa taas, okay na Ang nasa baba, ayan, makuya-kuy. Ito pa nga minsan nga, wala na dun sa mga program of works nila. Dahil sa kagustuhan nila sa ganito-ganito, pinapasabay nila. Wala naman yun sa binayaran ninyo Tapos hingi kayo ng ganito. Jesus Ginoo naman Oy, sa mga masyadong sa mga masyadong galit sa pera, wag naman ninyo masyadong pahirapan yung yung mga taong bayan. Yung kunti-kunti lang, kung kayo talaga hindi mapigil, wag naman isakripisyo yung quality ng mga pinapatrabaho ninyo. Kasi ang nagsasakripisyo niyan, yung mga residente kung saan kayo nagtatrabaho. Oo nga, mga residente. At saka yung mga ito yung sa baba, yung contractor na natukahan. Kaya para sa iyo, Kap, okay lang ba or anong pananaw mo na itong mag-asawang sino ito, yung Diskaya, okay lang ba na maging maging state witness sa kontrobersiya ng flood control or sa kontrobersiya ng corruption? Kasi willing sila na ibigay yung mga pangalan ng mga nakatataas pa. Kasi iyan ang problema kasi, Kap, sa parte natin. Kung tayo involved dyan, tayo makukulong, yung nasa taas, yung mga sinusupply natin ng pera, sinusupply natin ng pambili ng kung ano-anong kapritsyo,
Okay lang sila. Kung ako, hindi ko siya state witness. Ayaw mo. Pag galing sa kanya, siyempre, hindi naman makakagawa yan ng ganyan eh. Kung wala namang kasama, hindi patawag mo. Hanapin mo talaga yung pinaka-root cause niyan. Hanapin mo. Then wag mo nang state witness. Tiyan nga na nagsugo na ganito-ganito tapos state witness mo pa. Yan, isama mo na yung nagsugo. Isama mo na yung kung saan man galing yan. Kung ako lang, ubusong ko na para at least wala na mabilin. Magpalit ng panibago. Oo, sinasabi baga na madali lang yung sabihin, pero kung dili mo inabatugan yan, saan pa natong batugan? Kaya, kikita naman kasi, once na sabi nga ni, makaso ka, sino ng witness mo? Aram mo, may mga tao, nayaon lang. Ang problema, dili minsan sila nagre-revoke kay nakay. Una, security. Parehasan nangyari sa Ginubatan. Malos kita Sorsogon. After that, ano nangyari? Balik kita sa Sorsogon. After that, ano nangyari? Balik naman kita sa Albay. After that, ano nangyari? So, maraming may alam. Ang problema, hindi nagsasalita. Nakay? Amoy na. Possible na mga consequences na pwedeng kaharapon sa tao. Yan. Kaya siguro, sabi nga ni Bagano, sa post, puro na lang ngaya investigasyon. Wala man nga nakukulong. Pero ngaya, pag kumuha ka sa 1 kilo na mangga, mag-shoplift ka ngaya sa sarong department store or grocery, shoot ka tulos sa kulungan. Ayun lang. Hinayaan kasi natin na mangyari. 'Di ba? Tayo din minsan na may problema. Hinayaan kasi natin mangyari na dapat ganito yung ginawa natin pero hindi natin ginawa. Ngayon, kumbaga sa kuwan, cancer na yan eh. Oo. Anong gagawin mo dyan sa cancer? Na kumalat na yan sa sistema. Tama. Tapos niyan binabalikan naman ninda, pinag-iinitan daw si former President Duterte dahil puro daw gusto daw halo kayon ang light sa parmali na mga kontrobersiya because gusto ninda ipiton si BP Sara. But this time sabi mo nga ni hanapon ang pinaghalian sa corruption. Sabi nga ni naton sa una, 2 taon, pwede mo pa gamiton. Pero kung 3 taon ka na, di ka naka-move on, anong trabaho mo? Na dapat ito kung nalimbawa, may problema ka, nairog sa 2 taon mo, saro, 2, mapokus ka talaga dyan paano may ma-resolve na problema sa mga previous administration. Pero kung 3 taon ka na 4 taon ka na tapos may nagkadabis babalikan mo, anong ginibo mo sa first year mo and second year mo? Anong ginibo mo? Para na-tao na mapanagot mo. Yan, kaya magkapin pa man kami sa to. Vice President. Walang kwan yan eh. Sa akin, personal ko, nonsense yan. Kung magtuturo ka na bakit? Ikaw na nandyan eh. Anong ginawa mo? Di ba? Sorry ka. Wala kang ginawa eh sa trabaho mo. Kaya ngayon, hinahanapan ka rin ng trabaho. Anong ginawa mo na ngayon? Ilang taon ka na dyan? Ano bang ginawa mo? Di ba? Pero, ang pagka sabi nga ni because of me, because of you, because of SONA ni BBM, doon nagsimula ang kontrobersiya sa flood control, sa mga kontrata na sa hiling mo kay Nigap, talagang diretso ang pananaw ni BBM sa problemang ini na talagang kukortaron niya. Para sa imo lang bakong para sa pagiging kapitan mo. Ay nako. Alam mo, sabi nga natin ito personal ko na naman na opinion. Sa atin yan. Ito yun. Makikita mo na yan in first year mo na panunungkulan eh. Kita mo na yan. Kung hindi mo makita sa pangalawang term mo,
pangatlong term mo o pangatlong 3 taon mo na pwesto ka, kung ano ang pwesto mo, hindi mo makita pa rin yan. Anong ginagawa ng mga tao mo na? Kasi pag ingkod sana naman, ikaw ang nagkuha sa mga tao mo gabinete mo o gabinete. Kung sa kuha naman, sa barangay lang, sa barangay, wag na tayo lumabas dyan. Kung sa barangay, alam mo naman na may nagkuha ka ng tao para makatulong sa'yo. Ngayon, kung halimbawa, 3 years na hindi mo pa nakita ang problema, may problema ka rin. Kasi inupuan mo lang ang problema nung dati. Kasi dapat, kung may problema dati, asikasuhin mo yon. Kasi ang tungkulin mo ngayon, i-reconstruct, i-rehab, kung ano man ang para at least, dumalay na maayos yung paggugobyerno, maayos na paggugobyerno mo. Pero kung kada bes, irog sa diyan nangyayari, balik ka sa balik, oo, pwedeng balikan as reference, pero hindi mo na pwedeng balikan yun na ganito, tabugaon mo pa, etc. Kasi nangyari na yun mag-set ka ning tone para lahat ng susunod sa'yo. Kung halimbawa may susunod sa'yo kasi hindi ka pa tapos ang term mo, yun ang sundin nila pagtapos mo. Kasi naikuan mo na yan sa tao na ito yung malinis na paggogobyerno mo yun. Ngayon kung may sumunod sa'yo na hindi tama, malalaman naman ngayon ng tao yun. Hindi na ngayon sabihin mo itatago mo sa tao. Hindi. Malalaman na ng tao yun kung ano yung kami ngayon. Maraming kuhan. Kaya iset mo yung tone base sa kapasidad ng barangay. Ngayon, kung may mga add-ons ka na programa, ang masunod sa mga problema sa masunod sa mo. Kaya kung ang add-ons mo, halimbawa, wala asing budget, makulugan ulo sa masunod sa mo na kapitan o ng mga barangay opisyal. Iyon ang hanapon sa tao. Yun. And not only that, iyon hanapon, iyon man gihapon ang ikaw ang inaasahan kay nakaingkod na dyan. Kasi for the past years, kan pagkaingkod ni former President Joseph Estrada, nahali, miningkod si Gloria Macapagal, nakulong si Erap, tapos after Gloria, Pinoy, uminingkod naman si Pinoy, kulong naman si Gloria. Ngayon, si Pinoy, kang uminingkod naman si Duterte, siguro wala siya makuha kay kay Pinoy. Kaya di niya na ipakulong. Although may kaso man. Pero hindi nagmaterialize. Oo. Wala. Totally talaga nakakuha na. Hindi, wala nang balikan yun. Tapos this time naman, si Bongbong Marcos, nakakulong naman si Duterte. Sabihin lang, because of ICC. Pero ano pa yan? Wala pa maning sinasabi na Wala pa naman verdict yun Oo. Kung ano talaga? Kaya, this time, after siguro Marcos, siya naman daw ang mapakulong kay Marcos. Parang ang nangyayari sa atin ngayon, wala na. Yung gusto natin na mangyari na dapat maayos na sana yung paggogobyerno. Parang ako hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Sana may isang presidente, sana may isang vice president, sana may mga senador, sana may congressman, sana, entero, down to barangay, sana ang umupo dyan, yun talagang walang bahid na kung ano man. Sabi nga, sana lang. Sana nga. Ito naman ang sinasabi natin, sana. Kasi, wag na natin sabihin na, uy, ganito, ganyan. Kasi alam naman natin kung anong nangyayari. So, kayo, nandyan kayo, nasa sa inyo na yan. Nandyan kayo, nandito kami. Ang gagawin lang namin dyan, kung ano yung tama, doon kami. Yan. Yun lang. So, magtatrabaho kami kung ano yung sinumpa namin na trabaho. Kumbaga, magpapasalamat kami sa mga dano na binibigay ninyo sa amin. At magpapasalamat pa rin kami sa ipinangako ninyo. Lahat yan. Kasi hindi naman tayo na mabubuhay na tayo lang. What I mean, kung ano yung binigay ninyo sa amin, malugod namin na tinatanggap, pasalamatan. Kung hindi pa man ninyo binibigay sa amin, pasasalamatan na namin yan. Kasi, ang gusto lang naman natin, makatulong kami sa inyo, makatulong kami sa gobyerno. Hindi na kami dapat maging pabigat sa inyo. Ayun ang gusto namin. Alimbawa, ang barangay Pamurayan, nagnanais na maayos na leadership, maayos na paggogobyerno. Iyan ay isang malaking tulong din papunta sa kung ano man ang level sa gobyerno. Ayan. Diba? Kasi hindi na basta straight ang straight lang. Namumuno.
or sabi nga ni nagpapalakad sa barangay. Okay? Okay, so Kap, napunta kita kan oras kan sa to yung programa. And sabi ko nga sa'yo. Standby lang kita sa sarupan na edisyon kan isyo ora mismo. Kap, sa giraray, hagano ka sa imong mensahe, lalo na naman early morning kagayon adlaw mo, naraot pa. Ayaw mo na. Official natin to ipapadala ng sulat para at least masagot nila. Kasi kung halimbawa may approve na pailasan na ganun, hindi namin alam. So at least gagamitin na rin namin yon. Yeah. If there is an approval coming from them. Kasi kung verbal lang, kung yung sinasabi natin na ito lang ang approve tapos wala kayong pinalabas na memorandum. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi ang siniserbihan natin hindi lang isang tao. Community ang siniserbihan natin. But anyway, ayan, ipapadala natin to. Pagdating natin sa opisina natin mamaya, papagawa natin yung query lang from them na mag-issue sila. Kung halimbawa, pwede na to gamitin, mag-issue kayo ng advisory, ng memorandum, para ang nasa buong Sorsogon, alam na nila na pwede palang gamitin ang mayon na semento sa mga gobyerno na projects. Okay. So, yun lang naman. And then, agadong ko na honor na ini. Gusto ko lang po iparating through our program na magkakaroon, hopefully magkakaroon, sana mangyari po, na magkakaroon tayo ng interbarangay, ang Barangay Pamorean, kasi naging successful po ang Interpurok. Nakita natin yung mga lapses doon, nakita natin yung mga issues and concern. Paunti-unti natin na inaayos yun. Inaayos na natin ngayon ang court natin para at least mas malinaw ang pag-cover sa mga nanonood. Yan, oo. Possible po, magkakaroon tayo bukas ng tryout doon sa mga players na i-represent ang ating barangay. Kasi magkakaroon tayo ng basketball inter-barangay tournament. So, possible po ang opening nito. Mayroon na kaming opening, May opening kami nito sa November 8. Next month. Next month, Saturday. Biruin mo, no? Ano na lang 22 yan, pa lang yan. Pero at least kinuha na namin. 2 weeks na lang. 2 weeks na lang. Gusto namin through our program na malaman ng buong Sorsogon City na kami nagnanais. Sana, supportahan po ninyo ang aming pagnanais. Kasi ito naman ang iniiwasan natin. Yung mapalapit ang mga kabataan natin sa mga masasamang bisyo. Okay. So, yan po, sa ang ating kapitan na kung saan, sabi ng iba, pakialamero. Hindi mo naman barangay, pinapakialaman mo pa. Hindi. Kaya lang, nadaanan, yon ang problema. Hindi, dumadaan ako doon eh. May tax ako na binabayad doon. Siyempre. So, ibig sabihin, naturalmente lang. Kasi doon ako dumadaan. Pakialaman ko siya. Kasi mayroon akong ambag doon. Ayun, okay. Happy watching kay Celia Hile. Good morning po sa inyong dalawa, mga poging announcer. Watching from Calamba City. Best regard po. God bless always. Si May Nunez, happy watching man. And si Ma'am Judith Pontelar Aviles, belated happy birthday. Kahapon po yan. Happy birthday. Si Rebor Lasay, happy watching man. Si Vice Mayor, former Vice Mayor Ramon Espera kang Santa Magdalena, happy watching. Also si Ma'am Bebot Hilianoras, bantayan niyo kung kamo nagpapabalay para kung may bagyo, dili maruba, sayang lang. Okay? So, happy watching man kay Sandertan. Yes. Salamat nun po sa pagsubaybay kan sa muyang programang Isyoram Paitsa na. Na konsain kami po anio ni Kapa Adles para lang sa padagos na pagtausain doon ng impormasyon, padagos pagtaunin ng mga kalinawan sa mga nagkaper ng mga issue na may sinasabi na fake news, digdi, bawal ang fake news. Okay? Sa ngaran kan Bilisap kan Bicol TV Sorsogon, kay Vance Cap Adles Sanaban, si Rosario Mistoso para sa na naman edisyon kan programang Fight Sana.